Huy! Kumusta? Mhm. Na-open bang video kong ito? Kasi may katanungan ka for sure. That's good. Ang tanong ngayon, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Huwag mo kong tatanungin kung bakit wala pa akong asawa. Hello again! So, nandito ako syempre para mag-share, magsagot ng katanungan mo. Bakit wala ka pang asawa? Kung may pera ka, mag-asawa ka na. What I mean is that you are asking, ilang taon ba dapat ka mag-asawa? Pwede kong sabihin niya na, kung may pera ka, kung kaya mo na, mag-asawa ka. Kung wala ka pang pera, hindi mo pa kaya yan. Kung ako ang tatanungin, sa edad ko to, turning 40 na ako this coming blah blah blah. Pero syempre, dito pa rin ako para sumagot ng katanungan mo. Kasi for sure, nagdadalawang isip ka, pinag-iisipan kasi dapat talagang pag-aasawa, kaya tama ka. Kailangan mo magtanong-tanong muna, kailangan mo mag-search, o kailangan mo munang pakinggan ang sasabihin ko. Sabi ko nga ulit, ngayong blah blah blah, magiging na akong 40 years old. Pero single pa ako, wala akong anak, at wala ako syempre karelasyon ngayon. Pero gustong gusto ko laging mag-share, magbigay ng naging experience ko sa mga taong nagtatanong base sa naging experience ka, di ba? Experience lagi tayo. Kaya naman, syempre, ang tanong mo ngayon, ilang taon ba dapat? So, at my age, ang pinaka-the best na edad para mag-asawa ka, niya-advise ko, nasa age ka ng 25 to 28. Pero syempre, siguraduhin mo muna nakapagtapos ka talaga ng kolehiyo, nakapagtrabaho ka, nakatulong ka na sa magulang mo. Kasi yun ang pinaka-importante na responsibilidad natin bilang naging isang anak natin, naging anak tayo ng mga magulang natin, isang fulfilling sa part natin na nakatulong tayo sa kanila. Hindi naman ako sinasabi na kung gaano kalaki ang naitulong mo. Ang pinaka-importante na iparamdam mo sa kanila, na paranas mo sa kanila yung pinaghirapan nila, na pinaghirapan mo, na umaani ka at ngayon ay kanilang din syempre na raranasan yun. Yun ang pinaka-importante. Sa akin, ulitin ko ha, ang pinakamagandang edad para mag-asawa, nasa 25 to 28. Yan yung pinakamagandang edad kasi kahit papaano na-enjoy mo na yung pagiging mong dalaga. Yung unang sinabi ko ha, nakatulong ka na syempre sa mga magulang ka, sa mga magulang mo kasi nga nagkaroon ka na ng tinatawag na trabaho. And na-enjoy mo na rin yung tinatawag na pagkadalaga. Yan kasi ang pinaka-importante, yung ma-explore mo yung ibang places, yung ibang experiences. Ano yung experiences na sinasabi ko sa'yo? Yung pupunta ka sa isang lugar na kaya mong gumastos na hindi ka masyado pinapagalitan, kinokontrol ng magulang mo kasi nga meron ka ng sariling desisyon, yun yung pinakamaganda. Masasabi mo na pinagdaanan mo na talaga yung tunay na pagiging dalaga. Pero syempre, kinikip mo pa din yung pagiging mong babae, di ba? Okay? Pwede ding sabihin ko sa iyo na sa edad na yan, nakakilala ka na ng mga tipo ng lalaki na masasabi mong hindi talaga para sa'yo. O kaya naman meron kang matagal na naging karelasyon na maaaring may natutunan ka na sa kanya at talagang sigurado ka na. Minsan masasabi ko sa inyo, hindi ba siya na tinatawag ng tagal ng relasyon? Tanungin mo ako, ano ang naging relasyon ko? So, una kong naging karelasyon, naging kaming 11 years. Sa 11 years na yun, magkatrabaho, nagtrabaho siya sa malayong lugar. So, yun yung naging sitwasyon namin. Pero, hindi kami talaga nagkatuluyan. Kaya't masabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng oras basihan natin yung tagal ng relasyon. Para sa akin, ang pinaka-importante, yung kasiyahan mo, yung talagang destiny din para sa'yo. Kasi yung destiny tinatawag natin, kailangan i-embrace din natin yan. Yun yung pinakamahalaga. Isa pa sa rason kung bakit nasa 25 to 28 tayo, mas magandang mag-asawa. Kasi nga, minsan din sa edad na yun, stable na tayo. Sa edad kong yan, hindi pa naman ako stable, pero kasi nasa private company pa ako niyan. Ngayon kasi nasa DepEd ako, 'di ba? DepEd. So, 29, 30 na ako naging permanent kasi hinanap ko pa ang sarili ko kung saan talaga ako magiging masaya magtrabaho. Well, balikan natin yung tanong natin, ilang edad mo na yun? Nasambit ko yan sapagkat masabi natin na at least pwedeng regular ka na, sigurado ka na sa trabaho mong talaga, stable ka ng tinatawag. Kaya yun yung edad din na maganda. Isa pa, yun din yung edad na masasabi ko na
sakto lang kasi ngayon 'di ba na nasa 39 na ako. So ibig sabihin din, um, merong mga kabatch ako na ngayon nasa high school na ang mga anak nila, malalaki na, may elementary na, tamang-tama lang yung edad na yun. Okay din naman na nasa 20s ka nanganak, 21, 22, okey din naman yun. Pero yung sinasabi kasi natin, yung sa akin ha, mas maganda yung nasa gano'ng edad, 25 to 28 kasi nakikita ko sa mga naging kabatch kong talaga, nakatulong sila sa magulang nila, nag-stand sila sa sarili nilang mga paa talaga, sariling pagsumikap nila, and tama lang yung edad ng mga naging anak nila ngayon. So, yun yung pinaka the best. And yung advice ko sa'yo, para masigurado mo talaga at go ka na sa edad mong yan, kailangan laging, hindi mo kailangan ng napakalaking ipon. Yung tama lang na ipon, na at least ma-experience mo, masabi mo na satisfied ka na, fulfill mo na yung ini-imagine mo na pagkatapos mo ng pag-aaral, talagang may ganun kang magandang trabaho. And isa pa, siguraduhin mo, sa edad na yan, for sure, pwedeng kahit papaano sigurado ka na sa lalaking talagang nakilala mong yan. So, sana nakatulong ang video kong itong sa iyo. Kasi syempre, isa yan sa katanungan. Dati yan din yung katanungan ko. Dati yung pinaka-plano ko talaga, mag-aasawa ako sa edad ng 25 years old. Pero nagkaroon ng problema. Nag-aral pa kasi siya, o nagchika na ako sa iyo, nag-aral pa kasi siya. So, kung kaya yun yung naging rason kaya hindi kami nagkatuluyan. So, sana ikaw mismo na nagtatanong, nagre-research din syempre kung kailan yung pinaka tamang edad mo sa pag-aasawa. Sana ang video kong ito, ang sagot kong ito, ang discussion kong ito, nakatulong sa'yo. At mapag-isipan ng mabuti ang iyong tanong kung kailan ka ba talaga mag-aasawa. At syempre, huwag mong kakalimutan ang pagdarasal. Kasi yung pagdarasal yun yung pinaka-importante na gagawin mo para i-guide ka kung siya na ba talaga, kung ngayon na ba talaga, kung yun na ba talaga ang nakatadhana para sa'yo. Kasi yun ang pinaka-importante. Sa akin kasi ganun yung talaga yung dala ko sa sarili ko palagi eh. Wala na, merong konting panghihinayang, pero syempre andun pa rin ako sinasabi kong ini-embrace ko kung ano ang meron na binigay sa akin si Lord. So yun, kung 25 ka na, pwede ka na mag-asawa. Lalo na kung may pera ka na, nakatulong ka na sa magulang mo at may napili ka na talaga. Pero kung hindi ka pa nagto-25, enjoy mo muna ang sarili mo, gala ka muna, ipon ka muna. Pero kung nasit ka ng 25 hanggang 28, go na. Mag-decide ka na, and good luck para sa new journey of your life na naman. Yung pagkakaroon ng tinatawag na asawa. Kasi susunod niya, syempre, ay magkakaroon ka na ng tinatawag na anak. Congratulations in advance kung yan talagang sa iyong decision. Maraming salamat!